Amen po sa awitin na yun. And sabi nga, he was bleeding from a beating. There were stripes upon his back. And he wore a crown of thorns upon his head. And then when he walked that Via Dolorosa, the road to Calvary, he was pierced on his hand and his feet, and he was hanged on the cross. And that's why he said, I thirst. Pero ninaaral ko ito, napag-isip ako, ba't sinabi ni Jesus, I thirst? Kung naalala nyo, si Jesus ay nag-fasting, di ba? Nag-fast siya ng 40 days and 40 nights. Pero sabi ko, nag-fast si Lord ng 40 days and 40 nights. I was thinking out loud. Sa sarili ko, may nakarinig. So sabi niya, paano siya magsusurvive ng walang tubig? Tapos ngayon, isang araw lang to, overnight lang to eh. Sabi niya, I thirst. Naisip niyo ba yan? So sabi siya, hindi imposible walang tubig si Jesus sa wilderness for 40 days and 40 nights. Kasi tao siya eh. Sabi niya, kailangan ng tao ang tubig. Pero inisip ko sa sarili ko, I could have said, don't you remember that you're talking about Jesus? Yung 100% human and at the same time 100% God. Right. At the same time God. Sabi ko, at sa Bible, walang nakalagay. Talagang sinerge ko, walang nakalagay na uminom siya ng tubig. Pero sinasabi ng mga theologians na uminom siya ng tubig dahil sa wilderness daw may mga springs of waters, mga ganun daw. Ano pwede niya inuman ng tubig? Kaya nga, sabi ko, wala sa Bible, pero hindi ko sinabi kasi kausap ko yung girlfriend ko eh. Naalam ko lang, hindi mo nagtubig kasi wala sa Bible eh. Tsaka alam mo, pag nag-fasting ang OPM, overnight praying ang Light of Zion, pag full fasting po, walang tubig at walang pagkain. Di ba, Mark? Makray? Oh. Yun, maniwala kayo kay Makray. Pero dito, sabi niya, I thirst. So, sa pag-aaral ko, sabi ko, Lord, ano bang gustong message mong ipa-relate sa amin? Ano bang mensahe ng I thirst para maintindihan namin? So, to give you a very vivid conclusion, sabi niya, ang gusto niyang malaman, ang gusto niya nating malaman ay kailangan natin siya sa buhay natin dahil may paparating na unos sa buhay natin ngayon. Kaya kung alam niyo kung nangyayari sa ating buhay, tulad ako na last week lang, hindi ako makabili ng gas kasi may laman pa yung tangki ko. Nasa 1,000 plus pa lang, nasa 1,000 plus pa lang. Nung bumalik ako, 1,004 na. Eh may laman pa yung tangki ko, mauubos pa lang. So naubos na, binalikan ko, sabi niya 1,006 na. Yung isang tangki ng gas, sabi hindi nga ako nang bumili. Nagluluto ko sa rice cooker eh. Kaya ang ating lesson ngayon is I thirst. And I hope ma-pick up natin kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon. Tayo manalangin pa sandali. Panginoon Diyos, tayo po ay manusap at dalhin niyo sa amin ang inyong mensahe sa mga oras nito sa iyong salitang I thirst. At kung aming samdalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Kung mapansin nyo, lahat ng sasabihin ko, sinulat ko na para hindi ko na malagdagan. Ito po ang ating tema, ang ating verse text. Basahin po natin. Ready? Begin. After this, Jesus knowing that all things are now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I have heard. Ito po ang sinabi natin, Panginoon. After hours of beating, mocking, tulad po ng sinabi na po ng ating mga ibang pastor, carrying the cross, hanging under the heat of the sun, duguan, sugatan, hirap na hirap huminga, ang sinabi ni Jesus, I thirst. Hindi siya nagsabi na I'm angry. Narinig natin, sabi nga niya, I Father forgive them, for they don't know not what they do.
Hindi siya nagsabi, I quit. Hindi rin siya nagsabi na, save me. Ang sinabi niya, I thirst. Ito ay napakasimpleng word but full of meaning. So number 1, Jesus experienced real human suffering. I thirst show us that Jesus was fully human. He felt pain, he felt weakness, he felt dehydration, and he felt exhaustion. He experienced all the hardship that you and I go through. Lahat ng kahirapan na nararanasan ng bawat isa sa atin sa buhay ngayon, lalo na sa buhay ngayon, pinagdaanan ni Kristo, naramdaman niya, kaya alam niya ang iyong pinagdadaanan. Ang problema sa atin, sabi nga sa Hebrews, for we have not a high priest which cannot be touched with feelings of our infirmities, but with all points tempted like as we are, yet without sin. Naranasan niya, dumaan siya. Kaya kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, naiintindihan ni Kristo. Kaya mga kapatid, when you are tired, when your body is weak, when you are crying at night, Jesus understands at alam niya ang solusyon sa problema mo. Ito nga, ang problema sa atin, imbis na lumapit tayo kay Jesus, tayo lumalapit sa tropa natin, mga young people. Ha? Saan? Sa Red Horse. Sa Red Horse. Yung parador, yan. Yun. Mas strong yun. O kaya sa kumpare, o Pastor Janty, sabi, kumpare mo, o sa kaibigan mo, paano, o kay Bombay, kay Sam, kay Congressman. Hindi sa Diyos. Yun ang problema. Kaya ang application nito, if Jesus understands your thirst, your pain, your struggle, why are you carrying it alone? Ba't mo dinadala mag-isa? Marami sa ating mga Kristiyano, dinadala natin mag-isa ang ating mga problema. Bakit? Kasi hindi tayo close sa ating Panginoon Diyos. Kaya sabi nga ni Pastor Jess kanina, magmahal na kayo ulit. Mahalin nyo na ulit si Jesus. Nag-i-email si Pastor dito, akala niya magmamahal na bagong chicks eh. Ginawag na agad ni Pastor Jess. Manumbalik na tayo sa Panginoon, lalo na ngayon parating na malaking unos. Hindi pa nagtatagutong dito, pero sabi sa Matthew 24, kailangan mangyari ang mga ito. Alin? Gera, mga lindo sa ibang lugar. Tagutong. Ito ang simula ng ating paghihirap. Kaya hindi ka magso-survive kung malayo ang puso mo sa Panginoon. Surrender. Kasi alam niya lahat ng problema mo eh. Kaya sabi dito, lalo na ngayon, pahirap ng pahirap ang buhay, huwag kang lalayo, humawak ka lang, sagot ka ni Jesus. Number 2, Jesus became thirsty so we can be satisfied. In the Gospel of John 4:14, Jesus said, whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Kung i-apply mo yan sa mga panahon na ito, kahit na naghihirap ang mundo, ikaw hindi ka maghihirap kung malapit ka sa Panginoon. Kasi siya ang provider mo. Hindi ka dapat apektado ng ekonomiya kasi siya ang ekonomiya mo. Kaya lang tayo nagkakaproblema dahil malayo ang puso natin sa Kanya na hindi natin nanalangin pag-ising natin sa umaga eh. Nanalangin tayo 3 beses ang araw pag bago ka kumain. Nagmamadali ka pati for this food. Sabi niya, acknowledge Him in all thy ways and He shall direct thy path. Minsan gabi, pumunta si Rio sa akin, sinundo ako. Pastor Emil, drive mo si Papa. Anong oras papasok mo? 10, kaya mo yan!
Alas 5 na, alas 6 na yata eh. Saan ba? Sa Commonwealth. Ako, Diyos, tulungan ka. Pagsakay ko sa kotse, Lord, give us traveling measure. Open the door, the road for us. Woo! Bilis namin. Parang bago yung kotse ni Pastor. Walang traffic. Papunta at pauwi. Ang pasok ko 10:30. Dumating ako 10 o'clock. Nakapag-set up pa ako. Ano lang yan? Lahat ng bagay ilapit nyo sa Panginoon, lalo na ngayon papadating ang malaking unos. Hindi ka dapat nagsasuffer kasi nagsuffer na si Jesus para sa atin. The one who promised living water became thirsty on the cross because he was taking our place. Para ikaw, hindi ka mauhaw. We are spiritually thirsty. Thirsty for love. Kung saan ka naghahanap ng pag-ibig. Hindi hinahanap ang pag-ibig kung talagang ukol ng Diyos para sa iyo darating. Yes! Kahit 60 years old ka na. Yes! Darating yun. Akala mo ako ulan eh. Pag hindi nag-rapture, Pastor, iba yun naman. Ang ano, sabi ko, pag hindi nag-rapture 2026, magkakaroon tayo ng reception dito. 2027. 2027 po. 2027. Kasi hindi nag-rapture yung 2026, hinihintay natin, any moment, baka December 31, mag-rapture ko. Ha? Thirsty for peace. Ano ba sinabi sa prayer? Come unto me. Panalangin mo, idulog mo sa akin lahat ng iyong kabalisahan at bibigyan kita ng kapayapaan. Manalangin. Kausapin mo ang Diyos araw-araw. Dapat maging close ka sa Kanya. Hindi pwedeng FC ka lang. FC. Feeling close. Thirsty for acceptance. Lahat gusto nating i-please ang mga tao, pero ang Diyos hindi mo piniplease. Gusto mo tanggap ka ng tao, gusto mo malapit sa iyong tao, pero hindi mo iniisip na ang layo-layo mo sa Panginoon. Thirsty for forgiveness. Nagigilta ka pa rin palagi, hindi mo alam, andiyan na yung pagpapatawad, tulad ng sabi ni Pastor Dindo, andiyan na, bago ka pa humingi ng tawad, pinatatawad ka na, ayaw mo humingi ng tawad, bakit? Ignorante ka kasi. Lack of knowledge is an ignorant. Nasa Bible na nakasulat eh. Sabi, ipahayag mo lahat ng iyong kasalanan. Ako ay tapat at banal para matatawarin ka at lilinisin ka sa lahat ng kalibuan. 1 John 1:9. But instead of dying in a spiritual dryness, He took the thirst for us. Dapat tayo hindi na tayo nagkakaroon ng thirst sa mga pangangailangan natin. Dahil ginawa na ng Panginoon sa atin. Kung naibigay nga niya yung buhay niya sa iyo, sa atin, ano pa yung pangangailangan para ibigay niya sa iyo? Buhay nga niya, ibinigay niya eh. Pambahay lang sa Jude, hindi niya may ibibigay. Magbigay ka kasi ng tithes, parang bubuksan ng langit. Alam mo, sabi na bubuksan ng langit, bubuksan ng Diyos ang bintana ng langit. Ibig sabihin na may susi ka para sa lahat ng kailangan makukuha mo. Dahil nagta-tithes ka. Kaya tinuturo dito sa pulpito ang pagta-tithes kasi gusto ng Diyos, ng ating pastor, na magpagpala tayong lahat. Kaya tayo naghihirap, lalo na ngayon, lalo ka pa dapat mag-tithes. Dati lagi ka nagtatithes, ano na nangyari ngayon?
But ang tithes naman 10%, hindi naman according sa, ay dati, kasi ang kita ko ganito, kaya ganun tithes. So, ito yung mahina na yung kita ko, hindi na ako nagtitithes. 10% pa rin naman, hindi nagbabago. Mag-tithes tayo para mapagpala tayo lalo na ngayon sa oras ng peligro, sa oras ng unos na ating dadaanan dahil kailangan mangyari ito. Yun po ang sinabi sa Matthew 24. Basahin niyo po. Next. Parang isang ama na uhaw ng illustration lang to, uhaw na uhaw sa disyerto, pero ang huling patak ng tubig ibinigay sa kanyang anak. That's what Jesus did for you. Jesus loves you so much and He is willing to provide everything na kailangan mo. Pero ikaw lang ang lumalayo sa Kanya. Alam niyo may prodigal son? Dalawang anak, di ba? Yung isa malayo. Ano nangyari? Kumain ng kaning baboy. Yung isa nagalit kasi nung dumating ulit yung prodigal son, naghanda yung tatay. Sabi niyo, ako nga wala akong ginawang kasalanan sa'yo, ama. Sabi ng anak ng masunurin. Lahat ng utos mo, tinupad ko. Hindi mo wala akong patay ng kambing. Hindi nagsabi sa Bible. Kakabasa ko lang. Sabi ng tatay, palagi mo akong kasama, lahat ng sa akin ay sa iyo. Nag-gets ba yung lesson doon? Pag malayo ka sa Panginoon, kakain ka ng kaning baboy. Pag malapit ka sa Panginoon, lahat ng kanyang pag-aari sa iyo. Amen. Third and last, only Jesus can satisfy your deepest thirst. Many people try to quench their thirst with money. Alam niyo, meron kaming kaibigan, actually, kaibigan ng nanay ko. Silent millionaire yun. Hindi lang millionaire, billionaire ata siya. Daming pera, pero alam mo, hindi siya makatulog sa pera niya. Kinakailangan niya ang nanay ko pumunta doon para sa kanyang mansyon. Yung mansyon niya, pag pumasok ka, kwento ko lang may apat na sa kanyang bahay niya, pag pumasok ka, may mga pito na kwarto. Akala mo kwarto, hindi. Pag bukas mo, apartment. Two-bedroom apartment, kompleto with dining, sala, and bathroom. Apat na units kasi apat yung anak niya. Ganun kalaki yung bahay. Yung kotse niya, yung basement, kung gano'ng kalaki yung buong bahay, gano'ng kalaki yung basement, punong-puno ng kotse. Yung business niya ata, nasa 52 na companies meron siya dati. Hindi ko lang alam na yan. Pero kailangan siyang basahan ang salita ng Diyos. Hindi Kristiyano yun, ha? Binabasahan ng nanay ko ng Bible. At nagkakaroon siya ng kapayapaan. Ikaw pa kaya na anak niya? Magbasa ka ng salita ng Diyos. Manalangin ka, lahat ng kailangan mo, ilapit mo sa Diyos. Relationship, success, and or sin. Sabi nga ni Pastor Jim kanina, meron tayong kasalanan na gusto seryoso ang Diyos sa kasalanan. Ilalayo ka niyan sa Panginoon. Okay? Jesus said in the Gospel of John 7:37, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Notice he did not say, go to your religion, go to church, or he didn't say, go to your tradition. Ang sabi niya, come to me. Amen. Your soul is thirsty not because you need things. Your soul is thirsty because you need Jesus in your life. Ito na conclusion na to. Amen. On the cross, Jesus said, I thirst. He was physically thirsty so you can be spiritually satisfied. Amen. The question this afternoon is, are you thirsty for peace, for restoration, for purpose? Wala kang mahanap na purpose sa buhay mo? Then you have to come to Jesus. And I have to leave you with this verse. Binasa natin kanina sa ating reading, Psalms 22 verse 11. Be not far from me, for trouble is near.
for there is none to help. Tagalog, huwag kang lumayo sa akin kasi malapit nang dumating ang kahirapan sa buhay mo. At kailangan nating danasin itong kahirapan na ito. At walang tutulong sa iyo kundi ako, sabi ni Jesus. Ang galalibig tayo manalangin. Panginoon, naway ikaw ay nangusap sa puso ng parinig niya.